Binahagi ni Chris. Ibinunyag ni Chris Aquino na sa gitna ng kanyang pagpapagumot ngayon sa Amerika, nagpositibo siya at ang dalawang anak na sina Joshua at Bimby sa COVID-19. Sa Instagram, ibinahagi ni Chris na unang nagpositibo si lipunan sa mga nangyari naman noong panahon pamamagitan ng Caloocan City, ang senakulong may pamagat na Dakilang Pag-ibig. 3 buwang pinaghandaan ng grupo ng mga kabataan sa Our Lady of Lourdes Parish sa Caloocan City, ang senakulong may pamagat na Dakilang Pag-ibig. Pero kwento ng direktor ng dula, kakaibaan niya ang paraan ng pagkikwento nila ngayong taon kumpara sa senakulo na dekada-dekada na nilang ginagawa. So yung main character namin, nag-transport siya back to the time na last hours ni Jesus. And yung mga paniniwala, yung mga karanasan niya sa buhay, sa kasalukuyang panahon ay dala-dala niya sa kung paano siya mamulat sa kung ano nga ba yung paulit-ulit natin na tinatawag na dakilang pag-ibig ng Panginoon. Ang karakter ng bidang si Kurt Angel ay mula sa kasalukuyang panahon na humaharap sa mga isyong lipunang tulad ng tumataas na krimen at mabagal na hustisya. Siya po ay isang political science student na may pinaglalaban po siya. Parang ayaw niya po ng naaapi. Pupunta po siya sa past, parang doon niya po maraming marirealize through Jesus Christ na parang, minsan pala hindi okay lang pala kahit hindi tayo maingay. Na minsan may mga bagay na kailangan natin tinatanggap lang basta magtitiwala tayo sa Diyos. Samantala, sa St. John Bosco Parish sa Tondo, Maynila, isang makabagong pagtatanghal ng senakulo ang inihandog ng parokya. Ginawa nilang pelikula. Ayon kay Father Arnold Sanico, layunin anya ng kanilang parokya na maipalaganap ang mensahe ng pananampalataya higit pa sa limitasyon ng entablado. Noong 2021, inisip na ibalik ang sinakulo ngunit sa ibang format at inisip sa magitan ngayon ng cinema. Unlike pag isa entablado, no, may 3 showings, 4 na showing, pero yun lang, 200 people. Pero ngayon, mas malayo ang nararating. Ang kanilang kwento ngayong taon ay nakatuon sa Sanhedrin, ang konseho ng mga punong pari noong panahon ni Jesus. Iniuugnay naman nila ito sa mga makabagong issue tulad ng misinformation, korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan. Sa Quiapo, Maynila, nagsagawa rin ng dress rehearsal ang mga kabataang lalahok sa senakulo ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno ngayong alas 7 ng gabi. Para sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, mahalagang maintindihan ng mga tao ang sakripisyo ng Panginoon para tubusin ang mga kasalanan ng sanlibutan. Hindi dito tinitingnan yung acting, hindi dito tinitingnan kung ano yung production value. Ang tinitingnan natin yung kwento mismo ng pasyon. Kung saan ang Panginoon ay nagpakasakit, nagpasa ng krus, namatay sa krus para iligtas ang tao sa tiyak ng kapahamakan. Karen, dito sa Our Lady of Lourdes Parish, libre nilang mapapanood. Sa pagbabalik ng TV Patrol, World Health Organization kinikilala na ang emergency nature ng monkeypox. At pasasalamat concert kasunod ng Marcos inauguration, tutukan live. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Sa kaluwasan sa kalibutan. Gusto nito, araw-araw buo ang tiwala sa kanya. Kaya araw-araw